Hello guys, welcome sa aking walang kwentang channel. So, nandito tayo para magbigay ng guide sa mga gusto mag-DIY dito sa Mount Sembrano. Ito palang Mount Sembrano ay naka-locate sa Pililla, Rizal. Sa Tanay lang ito guys. So, dito kasi hindi kami nag-commute pero madali lang yung transportation dito pag nag-commute. Kasi ang ginawa namin, nagsasakyan kami. So, yun. Kaya hindi ko masabi kung paano ba mag-commute dito. Pero alam ko madali lang, guys. Nagsimula kaming magkita-kita. Anyway, pinick up ko lang sila sa Cubao Jollibee. Ito pala mga kasama natin. Hindi natin sila kakilala, guys, no? Nakakilala lang natin sila or nag-come up lang sa ganitong setup kasi gusto ko talaga pumunta ng Mount Sembrano ngayong February 13. Then, nag-post tayo sa Facebook. Then, ayun, may nag-comment si Lyra, tapos nagsama siya ng kaibigan niya. So, shout out sa iyo, Ate Lyra. At syempre sa mga kasama natin na umakyat ng bundok. Nag-enjoy ako dito, guys. So, nandito na tayo ngayon sa Barangay Malaya. So, sana lahat malaya, no? O yung mga gusto mag-Himalaya dyan, guys. Punta lang kayo dito sa Mount Sembrano. So, dito sa Barangay Malaya, kailangan natin kasi mag-register dito. Sa tour guide naman, hindi kasi ako yung nagbayad, no? Pero pagkakaalam ko, parang 500 to 600 pesos ata. So, depende kung gusto niyo magbigay parang tip, so tataas yun. Pero kasi yung tip, hindi naman yung sa pilitan, eh. Bahala kayo kung gusto niyo o hindi. Ngayon, ito pala si Lyra, ito naka-color blue. Then, si Giselle, ito naka-color pink. Tapos si Chris, si paring Chris, yan yung naka-jacket. So, kailangan natin sulat yung mga pangalan natin para kung sakaling may nangyaring masama sa atin. Huwag naman sana. At least alam nila kung ano yung ilalagay doon sa puntod. Joke lang. So, yan. Ito pala yung Barangay Malaya, guys. Malayang-malaya kayong puntahan ito sa mga single, sa mga taken, at doon sa mga taken for granted. So, ito ay open parang 24 hours kasi may mga duty na tanod dito, guys. So, punta lang kayo. Weekdays kasi kami pumunta kaya wala masyadong tao. At hindi tayo pinag-park dito sa loob dahil nga merong opisina. Pag weekends kasi parang pwedeng mag-park dyan. So, doon tayo sa labas. May parkingan naman dyan sa gilid, sa likod ng barangay hall. So, ayan na nga guys. Sinumulan na natin maglakad ngayon. Parang around 5:45 yan. Umalis kami sa Manila sa Cubao ng 4 AM. Tapos nakarating kami dyan mga around 5:30. Almost 1.5 hour lang ang biyahe namin from Cubao to Mount Sembrano sa Barangay Malaya. Dahil syempre madaling araw kaya wala masyadong traffic. Dire-diretso lang kami. Nag-stop over lang kami. Hindi nga stop over yun eh. Dahil di na Mount over. Dahil sandali lang bumili lang kami ng tubig. Tapos umalis na ulit. So yan yung mga kasama natin. Yung tatlong yan. So, yan daw yung aakyatin natin, Mount Sembrano. Yan yung kataas. Medyo civilized na rin sila dito. Kung mapapansin nyo, maraming na mga tao at saka bahay sa paligid bago kayo umakyat ng bundok. Kasi Tanay Rizal marami na mga tao dyan. Hindi katulad dun sa ibang mga lugar na kukunti pa lang yung mga tao. Parang magkakalayo yung mga bahay. Tapos, kunti lang makikita nyo yung mga tao. Dito kasi parang 5:30. Ang dami ng mga tao sa labas mga residents dito sa Barangay Malaya. Ang unang challenge dito, itong patag na sementadong paakyat na daan. Yan, medyo masakit sa tuhod ng konti pero mas nakakahingal kasi dyan. Hindi ko alam kung bakit mas nakakahingal sa mga patag na lugar. Napaakyat, napaahon. So yan lang naman, sa una pa lang medyo i-challenge na kayo pero kaya naman yan guys. Mas challenging doon sa mga susunod na part ng ating video. Napakaganda pala dito, ang dami mga puno, no? So, medyo mare-refresh yung ating kaisipan at the same time, yung mga mata natin mabubusog dahil maraming mga green sa paligid. Then, after ng mga parang 30 minutes na lakaran doon sa patag na sementado, na-reach na natin itong part kung saan na magsisimula talaga yung ating hiking. So doon may nakita kayong tricycle. Kapag pagod na kayo after ng ma-reach nyo yung summit at pababa na kayo guys at wala na kayo energy, may to the rescue dyan na tricycle. Kasi hindi na kami nag-tricycle, no? Kasi sayang
Nakalimutan ko rin kung magkano ang payment doon, pero mura lang, parang 100 pesos, parang 5 na kayo o 4 na kayo doon. Parang more or less 20 pesos yung inyong magagastos doon sa tricycle na yan. Kami hindi na namin sinubukan yan dahil sayang naman eh. Sayang yung punta namin ha, hindi sa 20 pesos. Sayang yung punta dyan kung magkasakyan, magmomotor lang din kami pababa. At medyo nabitin ng konti. Pero pwede kasi ito sa mga beginners. Kasi kami ay mga upper class B na ito, na mga halimaw sa hiking. So para doon sa mga class A or class C pala or class D, mag-tricycle kayo kung pagod na kayo. Wala namang problema doon. Ang importante, ma-enjoy nyo tong hiking. So yan, sinubukan na natin umakyat ng Mount Zambrano guys. For my personal experience, okay naman siya, hindi siya ganun talagang nakakapagod, pero yung terrain niya kasi o yung trail niya para siyang Mount Arayat kung napuntahan niyo na, pero mas mahirap pa rin ang Mount Arayat compared dito. Madali lang ito, madaling i-DIY, madali lang din puntahan at akyatin itong Mount Zambrano. Marirecommend ko ito para doon sa mga gustong simulan yung kanilang hiking adventure. So dito kasi may nakita tayong mga aso. Alam niyo naman mapagmahal tayo sa mga hayop. So shout out sa mga ex ko. De joke lang, baka magalit yan, baka nanonood din sila dito sa ating vlog. Yari tayo, no? Baka ano sabihin nila. So tayo lagi, kapag tayo ay umakyat, lagi tayong may baong dog food para kahit paano itong mga kasama nating or makikita nating mga hayop, especially aso, kasi mas malapit ako sa aso, ay mapakain natin sila guys, no? So yan lang naman ang gusto ko. Natutuwa ako eh, parang nabubusog ang puso kapag meron akong nakikitang aso sa paligid. So yan pa lang yung una natin nakita na maganda. Syempre bukod sa mga kasama natin, okay na bola, yan, yung pala yung nakikita natin maganda guys. So pinipicturean nila yan. Syempre binibidyoan natin, hindi tayo nagpipicture. Alam mo, maganda sana kasama dito yung mga jowa natin, no? Para medyo ano, akala mo may jowa, no? Yung bakit yung mga view na ganito kaganda guys, no? Kasama sana natin yung jowa natin February 13 eh. Kaso hindi siya pinayagan ng kanyang asawa, bawal daw. Yung mga kasama pala natin guys, no, lahat yan ay single. Lalong-lalo na yung naka-jacket yan si Chris. So sinong gusto, kung sino ang may crush dyan, pwede nyo siyang i-message. Paano pala, no? Kasi sa YouTube naman ito. Anyway, friend ko sa Facebook, pwede nyo ako i-PM. Bibenta natin yan. Joke lang. So kaibigan natin yan si Chris. Siya ay 35 years of age na guys. So for settlement na siya. Pwede na siya. Yung nasa gitna yan si Lyra, wag nyo ng korsanadahan yan. Okay guys, wag na. Yung nasa likod dyan, pwede yan. Charot. So guys, almost parang 2 hours na tayong naglalakad, umaakyat. So tsaka natin narating itong Manggahan campsite nila. So, maganda dito dahil nandito yung parang arko nila, at kung tawag doon, o signage nila na I love Zambrano. So meron dito ang bilihan din ng buko. So pwede kayong ma-refresh dito guys. Dahil nakakapagod naman na yung medyo mahaba-habang pag-akyat. Kung gusto nyo ma-refresh, pwede dito. Kung gusto nyo magpahinga, pwede rin dito dahil mahangin. So yan, ganyan kaganda yung Mount Zambrano guys. Yan yung mini campsite nila dito. So magbabayad din pala ng 20 pesos dito, parang sa environmental fee or entrance fee. Hindi ko alam kung ano fee yun. 20 pesos lang naman each person. So nandiyan yung may mga hayop din dyan. May pusa, may aso, may manok, may kabayo, no? Marami din dyan mga hayop. Yung mga ex nyo lang ang wala dito, mga hayop sila. Joke lang. Anyway guys, so after namin magpahinga, kailangan yan guys, na para sa akin, mas marirecommend ko magpahinga kayo dyan kahit pa paano mga 10 to 11 minutes. Dahil pagkatapos niyan na Manggahan campsite na yan, parang 2 oras na puro paahon yan. So medyo nakakapagod. Tapos hindi lang basta paahon eh, madulas kasi yung daan. Tapos makipot yung daan niya, kaya wala kang masyadong aapakan na pwedeng iwasan yung mga basa or yung mga malalambot na lupa. Umulan kasi yata dyan ng gabi, kaya medyo nahirapan or medyo basa yung daan niya. Diyan na rin pala tayo nagsimulang kumain, no? So in-endorse natin yung Yum Burger natin sa Jollibee. So baka naman Jollibee,
Joke lang. Nagtrabaho tayo dyan dati noong way back 2011 ata or 2010. So, nagutom na kasi tayo na napakahaba ng paakyat na yan. Tapos puro bato. Tapos yung bato pala dyan guys, hindi stable ha. Yung ibang bato, hindi stable. Parang nung pababa, nakailang dulas ako guys. Na-fall ako. Walang sumalo. Joke lang. Tapos, yung paakyat naman, syempre, dahil madulas yung lupa, ilang beses akong nadulas din doon. Siguro mga 2 lang naman, no? Yung pagkakadulas natin. Overall, parang nadulas ako ng mga 5 o 6 na beses. May pagkatanga kasi tayo minsan, guys. Ikakat pala natin yung ibang mga scene dito dahil hahaba yung video natin. Para ngayon pa lang 10 minutes na ata yung video natin. Magi 11 minutes na. Balak lang kasi natin gawin itong short clip or short video. Short yung mga 15 minutes or 18 minutes siguro yung maximum time natin. So, yung kung makikita nyo dyan, yan, may mga packet na ganyan. Kailangan mong i-assist yung mga babae. Yan si Kuyang Guide. Ang pangalan pala ni Kuya Guide ay Kuya Jonard. Napakabait niya at napakagaling niya kumuha ng mga pictures. Sana na kasi hindi ako mahilig mag-picture. Kung makikita nyo, diba, puro ang video natin, yung kuha natin is parang puro likod lang ng mga kasama natin. Nasa likod pala ako. So, mas gusto ko kasi yung nag-video. Tapos, hindi natin hinaharap yung camera sa atin. Medyo mahihain kasi tayo, guys. Mas pogi kasi tayo sa personal. So, sa camera, hindi tayo photogenic. Kaya, mas madalas akong nag-video lang ng yung mga paligitan din pang kinukuhanan. Diyan, parang around 8 AM ata or mag 8:30 na. So, nagpahinga muna kami sandali. Dahil napapagod na yung kasama naming Android. No? So, lumalabas na siguro yung kanyang mga bakal sa katawan. So, yan. Puro paakyat yan, guys. 2 oras higit yata yan. Yung puro paahon na puro bato, tapos mapuputik yung daan. Kaya mag-ingat kayo pag aakyat kayo dyan. Para sa akin, mas okay na nakatsinelas ka. So, after na mga ilang oras sa pag-aakyat, medyo makikita na natin yung summit. Kunti na lang yung dito, yung location ng summit, guys. So, ito yung makikita mo sa pag-aakyat nyo ng bundok. Bundok pa rin, tsaka puro damo. So, ayan, may magandang view naman. Tapos medyo malamig. At nakaka-refresh din naman kahit papano. So, nasa inyo na yung kung paano nyo i-appreciate yung mga bawat paligid at yung mga lugar na nakikita nyo. Kung perfectionist ka, tapos palagi mo kino-compare yung mga bawat bundok na naakyat mo, sabihin mo na, ay maganda dito, mas maganda sa ganyan. Hindi mo ma-appreciate yung ibang mga bagay. Kaya kung ano yung meron, kung ano yung mga nakikita mo, i-appreciate mo na lang kung ano yung mga nahawakan natin. Huwag tayong magkumpara kung kani-kanino at kung saan-saan. Hindi kasi magandang ugali yun, guys. So, yan. Kung makikita nyo, malapit na tayo doon sa medyo patag. Medyo pahinga tayo ng konti, guys. Medyo pagod na rin tayo dyan. At medyo nagutom na rin tayo at medyo nauhaw na rin tayo. Kasi mainit pala dyan, no? Nung pagkatapos namin ng hiking na ito, nasunog tayo. Although color brown na rin naman tayo, pero after kasi niyan, para tayo naging kulay ube. Ube ba? O yung kamote na color red. Ganun yung kulay natin. So, medyo mainit. So, magdala kayo ng sombrero nyo, tapos yung arm sleeve, magbaon kayo dyan. Tapos, medyo matalahib siya, guys, diba? Mag-leggings kayo dyan, or mag-jogging pants, kapag aakyat kayo, kung ano komportable kayo. Lalo kung pinoprotectionan nyo yung mga legs nyo, yung makikinis yung legs. Tayo kasi ay naka-short lang kasi mas sanay tayo at mas komportable tayo doon. At mas na-flex kasi yung mga muscle natin sa ating mga binti. Charot! So, yan lang naman yung mga view natin. Makikita nyo pa yung fog dyan. Fog ba ang tawag dyan? So, yan yung mga magagandang view dito. Kami ay kumukuha na ng mga pictures namin at ina-enjoy lang yung moment. May mga bagay kasi na hindi mo na maibabalik. So, kailangan mo lang i-enjoy, kailangan mo lang i-appreciate, kailangan mo lang damhin yung mga bawat bagay na dumadaan sa atin. Dahil pag lumipas yan, hindi mo na siya mababalikan. At gawin mo lang kung ano yung mga nagpapasaya sa'yo. Kasi isang beses lang tayo mabubuhay. Hindi naman tayo pusa para mabuhay ng 9 beses. Isa sa mga bagay kung bakit ako nagbubundok, dahil welcome na welcome ka sa bundok, hindi ka nila i-judge, hindi ka rin nila titignan kung sinong tao ka,
wala silang pake, wala silang gusto kung hindi humakbang ka doon sa lugar nila, sa bundok kung saang magaganda ang tanawin, may sariwang hangin, malamig na paligid, at the same time syempre sa mga makakasama mo dito, mga panibagong experience at panibagong usapan at kwentuhan. Pwede ka naman din mag-open sa kanila dahil pwedeng bukas makalawa, hindi mo na sila kasama, hindi mo na sila makikita. Pwede rin naman na humingi ka ng suggestion, pwede namang hindi, pwede ka rin naman manahimik, pwede ka rin naman makinig. Walang magbabawal sa'yo dito sa pagbubundok. Gawin mo kung anong gusto mo. Pero syempre, respetuhin mo ang batas dito. Bawal kang magkalat, bawal ka rin magputol ng kahit na ano. Masyado ng seryoso ang usapan, hindi tayo sanay sa ganyan. So tayo ay medyo gutom na, tayo ay maghahanda na ng ating kakainin. So yan lang yung mga nahanda natin guys, no? May mga meron tayong baso para sa lagay ng kanin at ulam. At meron din tayong dog food pala dyan. Pwede nating ulamin yan kung gusto natin. Nagluto pala ako ng adobo para sa grupo na ito, para kahit papano pag nagutom tayo, may kakainin tayo doon sa taas. Kasi usual, nagugutom tayo agad-agad eh. Gutumin nga tayo guys, huwag na kayong judgmental dyan. So yan yung niluto natin. Pinagsalu-saluhan naming 5 yung pagkain na dala-dala ko. Kaya yung tote bag na yan ay malaki ang tulong yan para sa amin dahil na-recharge kami kahit papano. Akala nyo lang kung ano yung bagay na yan, akala nyo lang namili. Pero para yan sa pagkain naming lahat. So yan, magbaon din kayo kapag kayo iakyat dahil walang nabibilhan dyan. Bukod doon sa campsite na buko juice. Around 11 to 11:15 AM na-reach na namin yung pinakatuktok dito sa Mount Sembrano guys. So konti na lang, pababa na tayo. Nagpahinga lang kami ng konti at nag-picture taking, syempre photo ops para sa souvenir at remembrance. So para lang naman kahit pa paano may mai-post tayo guys. After nyan, bumaba na rin tayo dahil nga syempre mainit na, alas 12 na, tirik na yung araw nyan. So konti na lang, tayo na ang titirik dyan guys. After mga ilang minutes, nag-decide na rin kami bumaba kasi medyo mainit na nga. Nagsibihis na rin itong mga kasama namin para proteksyonan yung kanilang syempre mga magagandang kutis. Tayo kasi sanay tayo sa initan dahil sa training natin dati. Hindi naman tayo maselan sa kutis natin. Talagang tanggap na natin yung color brown nating kulay. So, back trail lang ito guys. So, kung ano yung nadinaanan natin kanina, napakyat, ganoon din ang dadaanan natin pababa, pabalik doon sa ating jump off area. After almost 5 to 6 hours, nakababa na rin tayo guys. Nandito na tayo sa kalsada ng Barangay Malaya. Para ito sa mga beginner, para sa akin, after my experience dito sa Mount Sembrano, kayang-kaya ito ng mga bago pa lang na nag-hike. So yun lang, sana nakatulong itong video natin para sa mga gustong subukan ang mag-hike at subukan itong Mount Sembrano. Please like and subscribe at pakihit na rin yung notification bell kasi marami pa tayong DIY na gagawin guys. Sana marami pa. So yun lang, have a good day, bye bye!